Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 276. Kumunat ang noo ni Levi. Lalong lumakas ang kanyang pagnanais na patayin si Mark nang makita kung gaano kabilas sumuko si Lilibet sa kanyang banta. Ano ang maganda tungkol kay Mark? Bakit siya nagustuhan ng kanyang apo? Sa pananaw ni Levi, ang kanyang apo, hindi mapag-aalinlanganan at katangi-tangi ang kagandahan ni Lilibet. Kung hindi dahil sa kanyang ina na si Karen, hindi karapat-dapat si Mark na mapalapit kay Lilibet. Anong gusto mong gawin ko? Malamig na tumangala si Lilibet. Ito ay isang madaling gawain. Tumalikod si Levi at naglakad palayo, sumunod ka sa akin. Hinding-hindi ko ipagkakanulo ang asawa ko, sabi ni Lilibet habang tumatayo. Bakit hindi mo ako sinusundan? Nasa dulo na ng eskinita si Levi. Ibinaba ni Lilibet ang ulo at tumingin sa paligid. Naningkit ang kanyang mga mata nang makakita siya ng isang tipak ng basag na salamin. Maingat siyang yumuko at binuhat ito. Itinago niya itong mabuti sa palad niya at sumunod kay Levi. Pakiramdam niya ay hindi siya dapat magtiwala kay Levi ng ganoon kadali. Maliban kay Mark, wala na siyang mapagkakatiwalaan ngayon. Tinundan niya si Levi sa isang kotse. Sumulyap si Levi sa kanya at itinuro, pasok ka. Nag-alinlangan si Lilibet, what on earth do you want me to do? I've told you. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Kung sasaktan kita, sa tingin mo mabubuhay ka pa hanggang ngayon. Ngumisi si Levi, dagdag pa, ganito dapat ang buhay mo. Hindi para maging guro o magsimula ng kumpanyang walang kita. Tiningnan siya ni Lilibet sa mata. Ito ang isa pang dahilan kung bakit siya sinundan dito. Labis na kinasusuklaman ni Lilibet ang matandang ito. Gayunpaman, totoo ang sinabi niya. Kung talagang gusto niyang patayin siya, matagal na siyang wala. Kung ang kanyang intensyon ay patayin siya, hindi niya ito bibigyan ng anumang pagkakataon upang mabuhay. Dagdag pa ni Levi, you have to bear this in mind, you will never become your true self without those 10 days. I hate it. This is not the life that I want. I just wish to live peacefully with my husband, have a couple of children, and grow old with them together. I will make money to support the family and relieve his burdens. Ganyan dapat ang buhay ko. Napakasakit ng puso ni Lilibet na para bang may humihila nito sa kanyang dibdib. Alam niyang nagbago na siya. Ang kanyang empatiya at pagmamahal sa iba ay unti-unting nawala pagkatapos ng 10 araw ng pagdurusa. Naging cold-hearted na babae siya. Mamahalin pa kaya siya ni Mark. Alam niyang walang makakapagpagaling sa sugatang puso niya. Hindi na siya makakabalik sa dati niyang pagkatao. Gulong-gulo ang puso ni Lilibet. Nagkakamali ka. Ikaw kung sino ka ngayon. Tanggalin mo yung benevolent disposition mo. Ngumuso si Levi, sumunod ka sa akin. I am going to assign you a task. If you're doing this for my own good, let me go then. Let me go. Yan ang gusto ko. Nanlamig mga mata ni Lilibet. Well, pupunta ako at papatayin ko ang tinatawag mong asawa ngayon. Nagdilim ang mukha ni Levi. Hindi, mangyaring huwag. Malamig na tinitigan siya ni Lilibet at umupo sa kotse, hinawakan ng putol ng salamin sa kanyang palad. Sa kotse, ipinakita sa kanya ni Levi ang isang lugar sa mapa at sinabing, nandito na si Mark Orleans. Ano? Bakit siya nandoon? Hindi ba kagubatan ito? Nag-aalalang tanong ni Lilibet. Hindi pa niya napupuntahan ang lugar na ipinakita sa kanya ni Levi, ngunit masasabi niya sa unang tingin na ito ay isang napakadelikadong lugar. Ikaw ba ang nagpilit sa kanya na pumunta doon? Ikaw ba? Gusto siyang patayin ni Lilibet. Paano makakaligtas si Mark sa ganoong klaseng lugar? Wala pa siyang 20. Naikuyong ni Lilibet ang kanyang mga kamao nang hindi na malaya na tumatagos ang matalim na salamin sa kanyang palad. Magiging madali ang iyong misyon. Ngayong alam mo na ang tungkol sa kanyang lokasyon, ang gagawin mo ay nagising si Mark mula sa kama sa kanyang dormitoryo, nakakaramdam ng kaginhawaan. Alas 5 pa lang ng umaga. Agad siyang bumaba sa kama at nag-jogging na may bigat na dala sa likod. Mahalaga ang oras, kailangan niyang magmadali.
Lumabas si Mark sa kwarto at patungo sa training ground. Walang kahit isang kaluluwa ang nakita. Sa pakiramdam ng magaan, sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtakbo. Maya-maya, nakita siya ng isang taong nakatayo sa malayo. Ang kanyang instructor, si Vivian. Nagulat siya, tumakbo ito patungo sa kanya habang bumubulong, nakakatuwa naman ang bata. Pumupunta siya para tumakbo ng ganoon kaga. Nakita siya ni Mark at binati, "Good morning, Miss Vivian." "Good morning." Ituloy mo ang pagtakbo. Tuwang-tuwa si Vivian sa kanyang inasta. Sa dinami-dami ng estudyante, parang siya lang ang sabik na matuto. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay walang pinagkaiba sa basura. Talagang nag-aaksaya sila ng oras dito. Gayunpaman, ito ay wala sa kanyang mga responsibilidad. Kailangan lang niyang tiyakin na ginawa niya ang kanyang bahagi. Habang tumatakbo sila sa track, hindi maiwasan ni Vivian na mamangha sa performance ni Mark. Mukhang medyo matagal na siyang nagsasanay. Kung hindi magiging maganda ang kanyang tibay. Hingal na hingal si Mark pagkatapos nilang tumakbo. Panay naman ang paghinga ni Vivian. Sabi niya, "Not bad. Tara na at kumain na tayo ng almusal. Mahaba ang araw ngayon." Pumunta siya sa kwarto niya. Nagpa siya si Mark na kumuha ng tinapay para makakain. Kailangan niyang maging mas matipid dahil binigyan lang siya ni Karen ng $300. Pumunta siya sa kantin at kumuha ng tinapay para makakain habang sunod-sunod na sumulpot ang ibang mga estudyante. Masyado nilang hinamak si Mark. Si Audrey, ang babaeng nang aasar kay Mark noong nakaraang araw, ay umorder ng iba't ibang ulam at sadyang umupo sa harap ni Mark. Kahit ang mga asong iniingatan ko sa bahay ay kinasusuklaman ng paningin ng tinapay. Mas masahol ka pa sa aso. Sumulyap si Mark sa kanya habang nilagyan niya ng tinapay ang kanyang bibig at lumapit sa kanya. Tumaas ang kilay ni Audrey at ninisyan, "Are you going to hit me? Come on, don't be a coward." "Bitch," napangiwi si Mark. "How dare you? Gusto mo bang mamatay?" Galit na inihagis ni Audrey ang plato kay Mark. "Guys, give me a hand. Let's beat the she-asterisk out of him." Mabilis na pinalibutan siya ng ibang mga estudyante na matagal nang nakitang kasuklam-suklam si Mark at handang bugbugin siya. Ang eksena ay ganap na kaguluhan. Tinamantala ni Mark ang pagkakataong makatakas sa karamihan at sinampal si Audrey sa kanyang mukha. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa na parang nalulunod na daga. "Bugbugin mo siya." Siya ay sumigaw at nagmadaling lumapit kay Mark, sinusubukang sunggaban at kalmaw sa kanya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mark ang kanyang pag-atake. Sa halip, binigyan niya ito ng ilang sipa. Hindi siya nagpakita ng anumang awa. Tinakpe ni Audrey ang kanyang tiyan at gumulong-gulong sa lupa, umuungol sa sakit. Bang! Kumuha ng plato si Larry at inihagis sa ulo ni Mark. Bago pa nito matamaan si Mark, sumugod si Vivian at sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Napakalakas ng boses niya na natakpan ang lahat ng ingay. Nanlamig ang kamay ni Larry sa hangin. Ganoon din si Orleans at ang iba pang estudyante. Ito ay hindi kapani-paniwala. Bam! Walang pakialam si Larry kay Vivian. Pinasag niya ang plato sa ulo ni Mark. Umisi siya, haha. Ang duwag. Ang iba pang mga estudyante ay nanunuya kay Mark, nakita ang pagkain sa plato na tumulo mula sa kanyang buhok. Para siyang nasa dump site. Tinakta na kita, "But do you dare put a finger on me?" Napamura si Larry. Siya ay ipinanganak na may pilak na kutsara, isang tipikal na mayayamang ikawang henerasyon. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng higit sa 10 bilyong halaga ng mga ari-arian. Sino ba naman ang maglalakas loob na i-provoke siya? Palagi siyang nambubugbog ng iba. Naikuyom ni Mark ang kanyang mga kamao. Bagamat matangkad si Larry, sinisikap ni Mark ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban nitong mga nakaraang araw, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya na talunin si Larry. Isang estudyante ang tumayo sa upuan at sumigaw. Sa tingin ba ninyo ang duwag na ito ay maglalakas loob na saktan si Young Master Decolte? Ang mga natitirang estudyante ay tumugon, syempre hindi. Kinukutya nila si Mark. Talagang duwag siya sa kanilang mga mata. Napahawak si Audrey sa mukha niya at naglakad papunta kay Mark, "Huwag mo na akong ipapatong muli ang kamay mo. Kung gagawin mo, bugbugin kita hanggang mamatay." Tumahimik kayong lahat. Umakbang si Vivian papunta sa kanila, "Naririnig niyo ba ako?"
Tumangala si Mark kay Larry at naghamon, gusto kong makipag one-on-one fight sa kanya. Nagtawanan ang lahat. Haha. Ang tanga. Hindi mo ba alam na marunong karate si Young Master Decolte? Madali kanyang bugbugin ng nakapikit kahit anim kayo. How dare you challenge him? How stupid you be to say such? Mga salita. Ang mga tao ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay bilang pag-asa, naghihintay sa pagsisimula ng palabas. Panunuya ni Larry, a one-on-one fight, ha? Naghahanap ka ng gulo kaya hindi. Bakit ka takot? Pang-aasar ni Mark. Walang ekspresyon ang mukha niya. Nag-aalala lang ako na baka maging pilay ka. Ang mga sulok ng bibig ni Larry ay lumukot sa isang nakakatakot na ngiti. He then turned to the instructor, Miss Vivian, the school rule does not say na hindi tayo pwedeng mag-away, right? Nag-alinlangan si Vivian at tinanong si Mark, sigurado ka? Bagamat may kahangahangang tibay si Mark, si Larry ay isang third-degree black belt sa taekwondo. Hindi dapat isyo kay Larry ang pambubugbog ng isang ordinaryong tao, hindi dapat maliitin ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, hindi sapat ang pagkakaroon ng magandang stamina para manalo sa laban. Oo, mariing sabi ni Mark. Oo naman. Pumunta tayo sa field at subukan ito. Pero, huwag sobra. Naglakad na si Vivian palabas ng kantin. Idiot, how dare you pick a fight with Young Master Decolte? Aba, maganda rin to, tapos tutulungan niya akong bugbugin ka. Tinitigan ni Audrey si Mark at humagalpak ng tawa. Naisip na niya ang larawan kung saan lumuhad si Mark at humingi ng awa. She yelled, "Guys, let's go and watch the show." Tuturuan ni Young Master Decolte ng leksyon ang duwag na iyon. Isang batang lalaki sa grupo ang nanunuya, haha, hindi ako makapaghintay na makita siyang lumuhad at humingi ng awa. Dagdag pa ng kaibigan niya, hindi ba't mas magandang makita siyang binugbog muna bago siya humingi ng awa? Haha. Lumabas ang lahat ng estudyante sa field para manood ng palabas. Tumabi si Larry kay Mark at tinukso, "Hoy mahiyain kang aso, huwag kang umiyak mamaya. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Kahit na ako ay isang taong nakikiramay, hinding-hindi ako maaawa sa isang aso. Nagtatanong ka. Para sa hatol ng kamatayan mo." Umisi siya at naglakad palayo. Tinitigan siya ni Mark at bamulong, titingnan natin kung sino ang mamamatay. Kabanata 277. Talarangan ng martial arts. Tinuwanan ng mga estudyante si Mark. Alam nilang tatalunan ni Larry si Mark. Dahan-dahang naglakad si Mark papunta kay Larry. Kinaway-kaway ni Larry ang kamay niya at nginisyan, "Lumapit ka. Huwag kang bakla. Young Master Decolte, basagin mo siya." Tigaw ng isa sa mga lalaki, "Oo, bugbugin mo ang duwag na ito." Umagalpak ng tawa ang babaeng katabi niya at idinagdag, "Haha, papatayin siya ni Young Master Decolte ng buhay." Tuwang-tuwang sumisigaw ang mga estudyante na nagpapasaya kay Larry. Hindi na sila makapaghintay na makita si Mark na binugbog ni Larry. Magsimula na tayo. Umungol si Vivian, sinusubukang pakalmayan ang mga estudyante. Napatingin siya kay Mark at bumantong hininga. Si Mark ay isang masigasig na nag-aaral. Gayunpaman, hindi niya maisip ang mga dahilan sa likod ng mapusok na pagkilos ni Mark. Hindi ba niya hawak iyon noong nakaraang araw nang tinutokso siya ni Larry at ng iba pa? Tinubukan niya si Larry noong nakaraang araw. Bagamat hindi niya ito kalaban-laban, hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan at lakas. Baka hindi siya matalo ni Mark. Tinabi niya sa kanyang sarili na maging mas maingat sa panahon ng labanan. Hindi siya papayag na masugitan ang kanyang mga estudyante. Kailangan niyang maging alerto at pigilan si Larry sa oras, kung hindi, mapupunta si Mark sa isang mahirap na sitwasyon. Pansamantala. Sa isa sa mga silid ng paaralan ng pagsasanay, ang punong guro ng paaralan, si Carlos Carson ay magalang na nakikipag-usap sa isang babae, si Karen. Siya ang kakampi ni Karen. Habang nag-uusap sila, pumasok si Bettina sa silid at nagulat, Presidently, nakikipag-gaw si Young Master sa isang estudyante. Ano? Tinong napaka-daring. Galit na galit, sumigaw si Carlos. Hindi magsisimula ng away si Marky. Kumunat ang noo ni Karen at nagtanong, anong nangyayari? Pinuno ni Bettina si Karen sa sitwasyon. Taglit na nag-isip si Karen at sumagot, well, there's nothing wrong with this.
Iyon ang surveillance video. Gusto kong makita kung gaano ang improvement ni Marky. He has been spending the last few days with Draco learning boxing. It should be able para tulungan siya sa laban na ito. Oo. Pumayag naman si Bettina at binuksan kaagad ang surveillance camera. Nagsalubong ang mga kilay ni Carlos nang makita si Larry, bumubulong, siya ang batang lalaki mula sa pamilyang Dakota. Nag-aalalang tanong niya, President Lee, medyo marunong ng taekwondo ang batang ito. Anak mo. Bilang punong guro ng paaralan, kabisado ni Carlos ang mga detalye ng bawat estudyante. Alam niyang magulo si Larry mula pa noong bata pa siya. Siya ay nasangkot sa hindi mabilang na mga laban. Higit pa rito, nagsimula siyang mag-aral ng taekwondo 3 taon na ang nakararaan at kasalukuyang 3rd degree na black belt. Maliit ang tsansa ni Mark na manalo sa kanya. Kung may nangyari kay Mark, siguradong mananagot siya. Hindi natuto ng taekwondo ang anak ko, pero hindi siya magpapatalo sa batang ito, bulong ni Karen habang nakapikit ang mga mata. Hindi napigilan ni Carlos na magtanong, natuto na ba ang anak mo noon ng iba pang uri ng martial arts? Well, medyo natuto siya. Tinitigan ni Karen ang screen at pinag-aralan ang sitwasyon, itong Young Master Dakota na nabanggit mo. Young Master lang ba ang tawag mo sa kanya? Nagulat si Carlos. Agad niyang idinagdag, President Lee, walang sinuman sa pamilyang Dakota ang karapat-dapat na makipagkita sa iyo, pabayaan ang batang ito. Bumibilis ang tibok ng puso ni Carlos. Ang ama ni Larry ay iihi sa kanyang sarili dahil sa takot kapag nalaman niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, 10 bilyong dolyar ng mga ari-arian ay mahalagang wala sa harap ni Karen. May problema ba? Hindi ito sineryoso ni Karen. Hindi. Namuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Carlos. Ang batang ito ay walang katatagan sa kanyang mga hakbang na nagmumungkahi na siya ay may mahinang pundasyon. Siya ay halos hindi nakakabisa sa mga pangunahing kaalaman sa taekwondo. Siya ay halos lumalaban ng walang diskarte. Tinumang may mas matibay na pundasyon ay makikita ang kanyang mga kapintasan, mahinahong sabi ni Karen. Itinaas niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at nagpatuloy, at saka, hindi rin naman maaway ng anak ko. Ang batang ito ay halos kasing bigat at tangkad ng anak ko. 2 galaw lang ang gagawin niya. Walang kamalay-malay na tanong ni Carlos, ang ibig mo bang sabihin ay 2 galaw lang ang gagawin ni Young Master Dakota para talunin siya? No, it's my son who will defeat him in 2 moves. No, it would only take him 2 punches, sagot ni Karen. Ano? Natarante si Carlos ngunit hindi siya naglakas loob na linawin ang kanyang pagdududa. Bulong niya sa kanyang puso, Larry Dakota, mas mabuting umamin ka na sa pagkatalo pagkatapos mong kumuha ng 2 suntok kay Mark. Kung hindi, malalagay ka sa matinding problema. Napatingin si Bettina sa screen na nagtataka. Timulan. Tigaw ni Vivian. Tinipa agad ni Larry si Mark. Hindi ito nagawang iwasan ni Mark at napatras ng ilang hakbang. Tumikim si Larry nang makita niyang nawala ng balanse si Mark at muntik nang mahulog. Nagtawanan ng karamihan. Puno ng paghamak ang kanilang tawa. Oo naman, duwag lang si Mark na hindi nang ahas na kontrahin si Larry. Tuwang-tuwa si Audrey nang makitang binugbog si Mark. She cheered, magaling. Tige. Walang ekspresyon si Vivian. Magaling si Larry dito. Mukhang matatalo si Mark. Tsai, dapat pinigilan niya ito. Basura. Ayokong makipag-away sa'yo. Kalimutan mo na, ayoko nang sayangin pa ang oras ko sa'yo. Sabi ni Larry, tapos sinipa niya ulit si Mark. Muli, nabigo si Mark na makaiwas sa sipa niya at bumagsak siya sa lupa. Sa loob ng kwarto, hindi maiwasan ni Bettina ang pagkunot ng noo. Umupo si Karen sa likod at ngumisi, si Marky ay kumukuha ng kanyang mga suntok upang makita ang kanyang kahinaan. Aalisin niya ito pagkatapos ng isa pang sipa. Pawis na pawis si Carlos. Ganoon ba? Halatang dehado si Mark, hindi man lang siya makatayo. Young Master Dakota, bugbugin mo siya. Ang mga tao ay sumabog sa hiyawan ng tagay. Bumungis-ngis ang labi ni Larry. Well, dapat niyang bigyan siya ng isang huling sipa at paluhod sa kanya para humingi ng awa. Tumalon siya at iniunat ang kanyang paa. Nagdedebate si Vivian kung dapat ba niyang pigilan si Larry. Maaaring nasugatan ni Larry si Mark. Hindi siya kumpiyansa na kakayanin ni Mark ang sipa na ito.
Hindi pa nagsisimula ang opisyal na pagsasanay. Kung nasaktan si Mark, paano nila itutuloy ang pagsasanay? Sa loob ng ilang segundo, tumalikod si Mark at sinuntok ang tiyan ni Larry. Peray! Napasubsob si Larry at pumulupot na parang hipon, umuungol sa sakit. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Anong nangyari? Audrey screamed in the top of her lungs, "Motherfucker, how dare you snake on young Master Decolta? Napakaduwag mo." F-sick. Sa sobrang hirap, tumayo si Larry, ang mga kamay ay nasa tiyan. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Mark patungo sa kanya at binato ng isa pang suntok ang pisngi ni Larry. Napaungol si Larry nang natatakpan ng mga itim na tuldok ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Ginamit ni Mark ang mga teknik na natutunan niya sa boxing at pinatumba si Larry sa isang suntok. Nanaginip ba sila? Umiyak ang isang estudyante, natalo na siyang Master Decolta. Oh my goodness! Kinusot-kusot ng batang lalaki ang kanyang mga mata, nag-hallucinate ba ako? Hindi. Ang mga estudyanteng ito ay labis na namangha. Nagkwentuhan sila sa isa't isa, sinusubukang malaman kung ano ang nangyari. Si Larry ay isang taekwondo master. Paano siya matatalo? Kinusot ni Vivian ang kanyang mga mata at ngumisi, well. This is totally unexpected. Isang suntok sa pisngi. Hindi ba ito isang teknik na ginagamit sa boxing? Haha, napabuntong hininga si Karen. Talagang napakatalino ng kanyang anak. 3 galaw lang ang inabot niya para manalo laban kay Larry. Napakurap-kurap si Bettina. Napahawang ang bibig ni Carlos at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Si Larry, na isang taekwondo master ay binugbog ni Mark na walang malay. Lumapit si Mark kay Larry at itinadyakan ang paa sa mukha. Tumingin siya sa mga estudyante at nagtanong. So, sino ngayon ang duwag? Tinong basura ngayon? Nataranta, natahimik silang lahat. Audrey bellowed disdainfully, "You sneaked on him. Otherwise, you Master Decolta could have beat the she-asterisk tea out of you." Tinitigan siya ni Mark at sumagot, "Ikaw, basura ka. How dare you say that?" Umuusok na sa galit si Audrey. Nagmadali siyang lumapit kay Mark at iniunat ang kanyang mga kamay para hawakan siya. Tinamantala ni Mark ang pagkakataon at sinampal siya sa mukha. Peray! Bumagsak si Audrey sa lupa. Kumapang siya sa gilid ni Larry at bumulong niyang Master Decolta. Nagkamalay si Larry at may nakitang sapatos sa mukha. Natapakan ba ni Mark ang mukha niya? Dahil dito, nabuhay ang kanyang galit. Umungol siya, "F-sick, hihiwain kita." Tinulyapan ni Mark si Larry bago muling sinipa ang tiyan nito. Pinag-cross ni Larry ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at napahawak sa kanyang tiyan, napapaungol. Bumangon siya mula sa lupa at pumunta kay Vivian, sumisigaw, "Ang aking telepono. Ibigay mo ang phone ko." Naiinsulto siya. Tatawagan niya ang kanyang ama at dadalhin siya dito. Hindi siya susuko hanggat hindi lumuhad si Mark sa harap niya at humingi ng tawad. "Sorry. I can't go against the rules. No phone is allowed," sagot ni Vivian. "Tsaka natalo ka. Lahat, makinig. Magsisimula na ang training." Sabay dumilim ang mukha ni Larry, "Huwag kang tanga. Ang bait ko noon para igalang kita bilang instructor ko. Ngayon, huwag kang mahiya. Uulitin ko, ibigay mo sa akin ang aking telepono." Dumingon si Vivian at sinabing, "Hindi ko kailangan ng respeto mo. Umalis ka kung ayaw mong manatili dito." Larry gnashed his teeth. "Great, now you've done it. Don't forget that the principal is a good friend of my father. Hahanapin ko siya at hihilingin sa kanya na tanggalin ka. At ikaw, duwag, hintayin mo ako. Dito kung may bola ka. Malapit ka nang maging bukol ng patay na karne." Kung hindi dahil nakilala ng ama ni Larry si Carlos, hindi na sana makakapag-enroll si Larry sa paaralang ito. Walang ekspresyong sinulyapan siya ni Mark at bumantong hininga. Napaisip siya, bakit ako nakipag-away sa ganoong tao? Hindi ako makapaniwala na tatawagan niya ang kanyang mga magulang dahil nawala siya. Tumakbo si Larry patungo sa principal office. Sa sobrang tuwa niya, nakita niya si Carlos na naglalakad papunta sa direksyon niya. Nang hindi napansin ang malungkot na mukha ni Carlos, masayang sinabi niya, "Tito Carson, gusto kong tawagan ang aking ama." "Sabihin mo muna kung ano ang nangyayari," sagot ni Carlos. "Tito, kanina pa ako binugbog ng lalaking yun.
Pinagalitan pa ako ng instructor na yon. I want you to fire her, mayabang na sabi ni Larry. Tanong ni Carlos, may iba pa ba? Oh, Tio Carson, kailangan mong turuan ang lalaking iyon ng leksyon. Siya ay halos duwag. Alam ko na mayroon ka talagang mahusay na mga kasanayan. Ang paghampas sa kanya ay magiging isang piraso ng cake para sa iyo. Mangyaring tulungan akong masira ang isa sa kanyang mga braso. Pinalot agad ng excitement si Larry. Hindi siya makapaghintay na makitang ipaghiganti siya ni Carlos. Bago pa matapos ni Larry ang kanyang mga salita, nabasag ang kamay ni Carlos sa mukha ni Larry. Napatras si Larry at napaungol sa lupa. Napatulala ang lahat, pati si Larry. Ano ang nangyayari? Kabanata 278. Nagulat, bumangon si Larry mula sa lupa at nagtanong, Tito Carson, bakit mo ako sinaktan? Nag-aapoy na siya sa galit. Ang kanyang pagkatalo ay naging dahilan ng pagkawala ng kanyang dignidad sa harap ng mga estudyante. Kung tutuusin, siya ay isang taekwondo master. Bukod dito, tinanggihan pa ni Vivian ang kanyang kahilingan na tumawag sa telepono. Siya ay isa lamang hamak na tagapagturo ng paaralang ito. Para lumala ang sitwasyon, sinampal siya ni Carlos, na matalik na kaibigan ng kanyang ama, nang hindi alam kung ano ang nangyayari. Nadama ni Larry na maaari niyang patayin ang isang tao na may nagngangalit na apoy sa loob niya sa sandaling ito. Tumahimik ka. Si Cars ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa immature act ni Larry. Hindi ba maisip ni Larry kung sino ang nangunguna ngayon? No wonder natalo siya sa laban. Tito, bakit mo ako sinaktan? Ulit ni Larry. Ayaw niyang sumuko habang nakatingin ang ibang mga estudyante. Nagulat din si Vivian. Tiningnan niya si Mark nang hindi malay. Siya ang dahilan kung bakit personal na pumupunta si Carlos, hindi ba? Pipe down? Pwede ba? Ungol ni Carlos. Tito, sobrang disappointed ako sayo. Namungo ang galit sa mga ugat ni Larry. Dagdag pa niya, kilala mo na ako simula bata pa ako. How could you raise your voice for this freak? Hindi siya makapaniwala na pumanig si Carlos kay Mark. Hindi ba dapat bugbugin ni Carlos ang duwag na ito? Bonehead, mabuti pang itikom mo na ang bibig mo bago mo ilagay ang pamilya mo sa matinding gulo. Nag-vibrate ang furry kay Carlos. Mr. Dalcota, no wonder pinapunta mo dito ang anak mo. Ang tanga talaga, napaisip si Carlos sa sarili. Paf, Uncle, you have let me down. Wala akong planong sisihin ka sa pananakit mo sa akin. Pero, paano mo nagawang bastyusan ang pamilya ko? Sino ba siya para sirain tayo, ang pamilyang Decolte? Napangisi si Larry. Ano ang maaaring gawin ng isang taong-unan sa kanila? Ang bawat lungsod sa bansang ito ay nanginginig sa pangalan ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 bilyong dolyar. Sino, sa bansang ito, ang may sapat na lakas para ibagsak sila? Si Mark ay walang iba kundi basura. Nagpipigil ng tawa ang ibang estudyante. Si Larry ang pinakamayaman sa kanila. Walang paraan na maikumpara ni Mark ang kanyang sarili sa pamilya Decolta. Larry, magagalit sa'yo ang tatay mo. Tigaw ni Carlos. Ngumuso si Larry, sasabihin ko sa tatay ko ang lahat ng sinabi mo. Tinalo mo ako alang-alang sa walang kwentang basurang ito at sinabi mo pa na kaya niyang ibagsak ang pamilya natin. Tisirain ka ng tatay ko. In no time. Hindi ko inaasahan ito mula sa iyo, Tio. Huminto siya sandali at nagpatuloy, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Simula ngayon, I, Larry Decolta, am not related to you in any way. You don't deserve it. Tumalikod na si Larry at umalis. Tigaw ni Carlos, be starred. Don't you dare walk away from me. Sumulyap si Larry kay Mark at ngumiti ng matamis. At ikaw, hinding-hindi kita bibitawan. Mas mabuting mag-ingat ka. Isang sariwang bugzo ng galit ang bumangon kay Carlos. Be starred. Desidido kang sirain ang pamilya mo, di ba? Stop making the same joke. If he could do that, then let him be. The Decolta family never bow down to anyone. May pang-iinis sa boses ni Larry. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa direksyon ng dormitoryo. Walang ekspresyon na tiningnan ni Mark ang likod ni Larry. Hindi niya inisip na mawala si Larry sa balat ng lupa kung nasaktan siya nito.
Napabuntong hininga si Carlos at naglakad patungo kay Mark, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Sabagay, kilala niya ang ama ni Larry. Malalagay siya sa awkward position kung si Mark ay magagalit kay Larry. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Nandito ako para lumakas. Magsimula na tayo. Hindi na makapaghintay si Mark. Ang kanyang adrenaline ay tumataas sa kanyang sistema mula nang matalo niya si Larry. Tabik siyang makita kung paano mapapahusay ng pagsasanay ang kanyang kakayahan. Nakahinga ng maluwag si Carlos. Tila hindi sinasadya ni Mark na pag-usapan ang isyong ito. Vivian, magsimula ka na. Pili ni Carlos kay Vivian at umalis na. Pinato ni Vivian ng ilang sulyap si Mark at itinuro, lahat, magsisimula na ang klase. Wala sa mga mag-aaral ang natuwa sa kung paano natapos ang mga bagay-bagay. Stop lugang. Nanalo ka kasi nilusot mo siya. Pinitik ni Audrey ang kanyang ilong kay Mark. Akala mo ba kinakampihan ka ng school principal, ha? Hindi mo man lang napanaginipan yan. Ang swerte mo dahil sumusunod siya sa rules ng school. Hindi man lang siya niliinggan ni Mark. Nipatikip ng ngipin si Audrey, nanunuot ang mukha sa sakit matapos sampelan ni Mark. Pagdating ni Larry sa dormitoryo, nakita niya si Carlos na palihim na naglalakad palapit sa kanya. Idiot, alam mo ba kung sino siya? Of course, I do. Talo lang siya. Tisiguraduhin kong babayaran niya ang halaga ng pananakit niya sa akin. Inilibot ni Larry ang kanyang mga mata at sinabing, ngayon, iwan mo na ako kung wala ka ng ibang sasabihin. Idiot. Kahit ang tatay mo hi siya kakausapin ng ganyan. How dare you? Gusto ni Carlos na sabihin sa kanya kung sino ang ina ni Mark. Gayunpaman, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba dahil malamang na hindi kilala ng pamilya Decolte si Karen. Basura lang siya. I'll make him die in agony. Don't worry. Bagamat hindi na ako kamag-anak, hindi ako lalampas sa linya. Iwan mo na ako ngayon. Nakahiga si Larry sa kama at nagpas siyang kumuha ng shotay. Buntong hininga, nagawa ko na ang aking tungkulin. Kunin mo ang huling payo ko bago ako umalis. Huwag mo siyang guluhin, kung hindi matatapos ang pamilya Dalcota. Lumabas si Carlos sa kwarto. Ayaw din niyang madamay sa bagay na ito. Kung magulo man, mahihirapan din siya. Ang duwag. Ngumiti ng nakakaloko si Larry, how dare you step on my face? I will make you pay a heavy price. Hindi siya makatulog. Kailangan niyang kumuha ng telepono para makontak ang kanyang ama. Matapos ang isang buong hapon ng pagsusumikap, si Mark ay basang-basa sa pawis. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagod. Hindi tulad ng ibang mga estudyante na pagod, sumama siya kay Vivian sa isa pang pagtakbo sa kakahuyan, na may bitbit na weighted vest sa kanyang likod. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, sa isang tagong lugar ng paaralan, nandito si Lilibeth kasama ang matanda sa likuran niya. Sabi mo nandito ang asawa ko. Tanong ni Lilibeth. Hindi pa siya nakakapunta sa lugar na ito. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit pumunta rito si Mark. Tinabi sa kanya ni Levi na Mark ay dinala dito sa pamamagitan ng puwersa. Isang babaeng nagngangalang Karen Lee ang nagpapunta sa kanya dito. Tama, nandito siya. Magte-training siya kasama ang 3 pang trainees dito ngayon. Mapapansin mo siya basta laylo ka. By then, you'll believe me, mahinahong sabi ni Levi. Hindi nagtagal at nalaman ito ni Levi. Sa kabila ng pagiging napakalakas at makapangyarihan, hindi kayang itago ni Karen ang lahat ng impormasyon. Laging may lusot. Napapikit si Lilibeth habang hinahanap si Mark. Maya-maya ay nakarinig siya ng ilang ingay mula sa malayo. Agad na nabasa ang kanyang mga mata, lumabo ang kanyang paningin. Nakita niya si Mark na tumatakbo na may dalang backpack kasama ang isang babae. May ilan pang mga tao sa likod niya at lahat sila ay mukhang pagod sa aso. Mark. Asawa ko, tinawag si Lilibeth. Siguradong pagod na siya. Biglang sumakit ang puso niya. Kita niya mula sa malayo ang nananabik na mga mata ni Mark. Na-miss niya ba siya? Huwag kang maingay. Madidiscover ka. Ngayong nakita mo na siya, maniniwala ka na ba sa akin? Tanong ni Levi. Ilalabas ko na siya dito, mabangis na bulong niyang wika. Patuloy ni Levi, hindi magiging ganoon kadali. Kontrolado siya ng babaeng si Karen Lee. Ginamit kanya para takutin siya.
Ang tanging paraan para mapalaya siya ay ang matalo siya. Karen Lee. Karen Lee. Nanlamig ang mga mata ni Lilibet nang makita ang pangalan. Mark, ano bang nangyayari sa'yo? Tumakbo ka, paala ni Vivian nang mapansin niyang napatili si Mark sa lupa. Tige, kanina lang narinig ni Mark ang boses ni Lilibet pero paano ito magiging posible? Matagal na siyang nawawala. Nagpatuloy si Mark sa pagtakbo kasama ang koponan. Pinunasan ni Lilibet ang kanyang mga luha habang unti-unting nawala sa kanyang paningin si Mark. Si Mark ang pinakadakilang emosyonal na haligi niya noong siya ay pinahirapan sa 10 araw na iyon. Kung wala si Mark, maaaring patay na si Lilibet. Ang puot ay umusbong sa kanyang puso habang pinapanood niya itong pinahihirapan. Saan ko hahanapin itong Karen? Galit na galit si Lilibet. You're no match for her yet. Well, you might be able to kill her, if you can get to her side, sabi ni Levi. Tanong ni Lilibet, pero paano ako lalapit sa kanya? Malakas ang pagnanais ng babaeng ito na kontrolin ang iba. Agad kanyang manipulahin at gagawing laruan niya sa sandaling magpakita ka sa harap niya. Pagkatapos, maaari mong kunin ang iyong pagkakataon na mapalapit sa kanya. Naging mas malupit at malupit. Mayroon ka na ngayong mga 10% ng pagkakataong magtagumpay, dagdag ni Levi. Kumunat ang noo ni Lilibet. Hindi siya nagulat sa maliit na pagkakataon. Kung tutuusin, wala siyang magawa. Muli siyang nagtanong, nasaan siya? Sumagot si Levi, nasa loob siya. Pumunta ka at hanapin mo siya ngayon. Ano man ang mangyari, tandaan mo na lagi kitang ilalabas doon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang pakete. Ngayon, dalhin mo ito sa iyo. Ito ay isang bago na buong lason. Kapag nasa loob ka ng 3 metrong radius mula sa kanya, durugin mo ito. Hindi niya ito malalaman dahil ito ay walang kulay at walang amoy. Ang kanyang enerhiya ay tatagos palayo sa kanya sa loob ng 1 minuto habang pumapasok ang gas sa kanyang sistema. Pagkatapos ay maaari mong kunin ang pagkakataong patayin siya, ito ang gusto kong gawin mo. Kabanata 279. Ngunit, laging tandaan na nakikipaglaban ka sa isang napakahusay na master. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito para durugin ang lason at patayin siya, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong patayin siya. Pagkatapos, kailangan mong hanapin isang paraan para makatakas ka agad doon, patuloy ni Levi. Papatayin ba niya ako? Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Lilibet. Hindi siya natakot na makilala si Karen dahil minsan na siyang patay. Ang kamatayan, sa kanya, ay wala. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang mag-alala tungkol kay Mark. Ano ang mangyayari sa kanya kung mamatay siya? Yes, she will. Kaya hindi pa ito ang oras, sabi ni Levi. Kailan ako pupunta at makipagkita sa kanya? Tanong ni Lilibet na nakakunot ang noo. Nasa harap niya si Mark ngunit hindi niya ito nakilala. Sobrang sakit ng puso niya. Si Mark ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nanatiling buhay. Tulad ng sinabi ko, si Karen ay isang napakahusay na master. Magkakaroon ka lamang ng isang pagkakataon. Ngunit hindi ito darating ng madali. Tinitigan ni Levi si Mark mula sa malayo at nagpatuloy, I will create an opportunity for you to meet her. Paano mo gagawin iyon? Kumunat ang noo ni Lilibet. It's none of your business. Just wait for my instructions. Remember, keep the ruthless in your eyes away when you meet her. Isa ka lang langgam na pwede niyang tapakan, babala ni Levi. Nakapatay ka lang ng isang tao hanggang ngayon. Alam mo ba kung ilang tao ang napatay ni Karen? Hindi mo maiisip ang sagot. Nanatiling tahimik si Lilibet. Stay here. I will inform you kapag ready na. Tumayo si Levi para umalis. Maghintay. Tumawag si Lilibet. Tanong ni Levi, anong problema? Bakit pakiramdam ko pinapaayos mo ako? Malamig na tinitigan siya ni Lilibet. Normal lang na ganito ang nararamdaman mo. Tandaan mo, hinding-hindi kita sasaktan. At saka, kapag hindi mo na kumpleto ang misyon na ito, papatayin ko siya kaagad, sabi ni Levi. Huwag mong kalimutang huminga pagkatapos mong durugan ang lason. Tahimik na lumayo si Levi nang matapos niya ang kanyang mga salita. Nagtatago sa bush, si Lilibet naman ay sinulyapan ng kapsula sa kanyang kamay, kumikinang ang mga mata sa kawalan ng katiyakan. Papatay ba siya ng ibang tao? Dapat niyang gawin ito para sa kapakanan ni Mark.
Naging salbahan na naman ang tingin sa mga mata ni Lilibeth. Napatingin siya sa direksyon kung saan nawala si Mark. Inilipat niya ang kanyang mga paa nang may pag-aalinlangan at lumipat sa direksyon ni Mark. Nagpasya siyang dalhin siya sa kanya. Walang makakalaban sa kanya ngayong mayroon na siyang lason na ito. Kasabay ni Levi na pinagmamasdan si Lilibeth mula sa malayo ay isang mahabang malalim na buntong hininga. This is totally expected. It is a bad decision of mine to leave you with Mark. But, at least, he is willing to sacrifice himself for you. Now, it's time for me to make Mark and you each other's enemy. Si Levi ay nawala sa kakahuyan at tumakbo sa mga puno sa napakabilis na bilis. Umisi siya nang makita niya si Mark sa malayo. Karen, you never expected this, huh? I was trained here and of course, I'm very familiar with this area. Humph, how dare you send your son here? Kinuha ni Levi ang isang litrato at iniwagayway ito na parang nag-skim ng bato sa tubig. Lumapag ito sa tabi ni Mark na humihingal nang hindi niya namamalayan kung paano ito lumitaw sa tabi niya. Kinuha niya ang litrato at pinag-aralan ito ng may pagtataka. Agad siyang bumangon nang makita si Lilibeth na walang malay na nakahiga sa basang sahig sa larawan. Natulala, agad na binaliktad ni Mark ang larawan. Sa likod ng larawan ay nakasulat. Manahimik ka o papatayin ko siya. Maglakad sa iyong direksyon ng 6:00 kung gusto mo siyang makita muli. Napatingin si Mark sa direksyon na nakasaad. Nagdadalawang isip siya kung aalis ba siya sa lugar na ito. Muli niyang tinignan ang litrato. Sumakit ang kanyang puso nang makitang minamaltrato at pinahihirapan si Lilibeth. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumungo sa direksyon gaya ng itinuro sa larawan. Hoy, Mark, saan ka pupunta? Napansin ni Vivian ang pag-alis ni Mark. Ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nagpapahinga. Ang ilan sa kanila ay nakahandusay pa sa lupa at natutulog na parang troso. Sa banyo, sagot ni Mark nang hindi lumilingon. No, you can't. Tumigil ka, masyado kang lalayo sa amin. Inubad ni Vivian ang kanyang weighted vest at hinabol si Mark. Hoy, tumigil ka. Ngayon din, tigaw ni Vivian. Nang malapit na niyang maabyutin si Mark, isang anino ang tumalon mula sa mga palumpong at sinipa siya. Gulat na hinarang ni Vivian ang malakas na suntok ng lalaki sa kanyang braso. Napaatras siya at tinitigan ng lalaki, nagtatanong, sino ka? You are trespassing on private property. I am warning you if you. Not bad. But, you are nothing in compared to Karen, sumulyap si Levi sa kanya at nawala sa mga kakahuyan. Nagulat na agad siyang sinundan ni Vivian. Parang unggoy, tumawid si Levi sa kakahuyan. Walang paraan si Vivian. Abutan mo siya, bad news. Agad na kinuha ni Vivian ang kanyang satellite phone mula sa kanyang bulsa at nagulat, may pumasok at kinuha si Mark Orleans. Hinahabol ko ngayon ang nanghihimasok. Nagtanong ang isa sa mga estudyante, saan nagpunta ang duwag na iyon? Don't concern yourself. Loser lang siya, sagot ng katabi niya. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa, hingal na hingal at pagod sa pagsasanay. Nais nilang tulungan sila ni Mark na mag-stall ng mas maraming oras. Ngumuso si Audrey, humph, sana nakagat siya ng ahas at namatay. Nagmamadaling pumasok si Carlos sa silid kung nasaan si Karen nang nakikipag-usap sila kay Bettina. Hindi siya kumatok sa pinto. Baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Tumayo si Karen at nagtanong. May nangyari ba sa anak ko? Nanlamig lang sa mga mata ni Bettina. Inilabas sila ng aming instructor na si Vivian para sa pagsasanay. Ngunit may pumasok at kinuha ang iyong anak. Nanginginig ang boses ni Carlos. Alam niya na siya ay nasa malubhang problema. Bettina, pumunta at tingnan ang surveillance satellite ngayon. Kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Karen. Naglabas si Bettina ng isang espesyal na idinisenyong tablet at naglagay ng serye ng mga code bago lumabas sa screen ang isang real-time na video na na-record ng satellite. Tiningnan ito ni Karen at nakita niya si Vivian na tumatakbo sa kakahuyan. Wala nang mahanap si Mark. Presently, malaki ang posibilidad na siya ay kinuha, dagdag ni Bettina habang patuloy na hinahanap si Mark sa screen. Pumunta ka at hanapin siya ngayon. Ibinaba ni Karen ang mga file sa kanyang mga kamay at pumasok sa silid. Sa loob ng 1 minuto, nakasuot na siya ng isang set ng camouflage na damit. Tingnan mo, Presidente Lee.
Ipinakita sa kanya ni Bettina ang tableta, isang babae ang kumakalusko sa kakahuyan. Lilibeth. Nagningning ang mga mata ni Bettina nang makilala niya ang figure. Lilibeth iyon. Dalhin mo siya dito. Tinulyapan ni Karen si Carlos. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto na nanginginig ang mga paa. Masasabi niyang baka mawalan siya ng buhay kapag nabigo siyang dalhin ang babaeng nagngangalang Lilibeth kay Karen. Presently, ang buong training ground ay nilagyan ng mga hidden surveillance camera ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-record ng anumang footage. Naniniwala ako na ang monitor room ay nahak ng isang eksperto, sinuri ni Bettina ang sitwasyon. Siguro may nakit kay Young Master ng impormasyon tungkol kay Lilibeth. Ang taong ito ay maaaring. I know who he is. Is someone from her family, putol ni Karen. But, he dare not lay a finger on Marky because he knows that I will give his family down if he did. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumataya kay Lilibeth. Tumagi sa isip ni Bettina ang dahilan kung bakit nagpakita si Lilibeth. Kung gayon, dapat na narito siya upang. Inalis niya si Marky at inaasahan na pupuntahan ko si Lilibeth dahil ito ang pinakamabilis na paraan para makapunta kay Marky. Tasaktan ako ni Lilibeth kapag nagkita kami. Kung may mangyari sa akin, mas madali para sa lalaking ito ang pag-atake. Sa akin bilang ang panganib na masaktan siya ay nababawasan ng malaki, sabi ni Karen na nakatutok ang mga mata sa screen. Sumagot si Bettina, ngunit hindi siya katugma sa iyo, Pangulong Lee. Lilibeth is not someone we can underestimate. The potential in her is unimaginably infinite. Tinitigan ni Karen si Lilibeth sa screen. Sa kabila ng pagiging greenhorn pagdating sa camouflaging, ginamit ni Lilibeth ang mga materyales ng kanyang kapaligiran para magkaila ang sarili. Masasabi ni Karen na si Lilibeth ay isang napakagandang babae. But, she's too weak now. Ano ang magagawa niya sa iyo? Hindi inisip ni Bettina na posibleng sakta ni Lilibeth si Karen. I can see my younger self in her. The ruthlessness in her eyes is much more than mine. Noong una akong pumasok sa larangang ito, wala akong halos alam. Buong lakas ko, nagawa kong pumatay ng 5 lalaki matapos kong muntik nang mawala ang isa. Ng mga braso ko at nabali ang 3 tadyang. Kung kaya ko, kaya rin ni Lilibeth, sagot ni Karen. Biglang sumulpot si Carlos sa screen. Tinusubukan niyang suluhin si Lilibeth. No, he won't be able to catch her that way. She has already foreseen this. Umiling si Karen. Walang sorpresa, hindi nagpumiglas o lumaban si Lilibeth kay Carlos nang mahuli siya nito. Sa halip, kinagat niya ang kamay nito bago manlaban. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumuko siya sa mahigpit na pagkakahawak ni Carlos. What a sight! She's gone all out fighting against Carlos. She's much crueler than what I expected, ungol ni Karen habang binabalikan siya ng mga alaala niya sa mga lumang araw. Kabanata 280. Hinailan ni Carlos si Lilibeth palabas ng kagubatan habang sumisigaw, bitawan mo ako. Ngayon na, naging malupit ang mga mata niya. Nawala sa paningin niya si Mark nang hinahabol niya ito kanina. Marahil ay hindi siya tumakbo ng mabilis. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Saan siya pumunta? Ngumuso si Carlos, Humph, hindi mo ba alam na inilagay mo ako sa malubhang problema? No way would I let you go. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito papasok ng jeep. Maya-maya ay bumalik na sila sa school. Marahil na hinailan ni Carlos si Lilibeth palabas ng sasakyan. Agad namang pinagmasdan ni Lilibeth ang paligid. Ito ba ang paaralan? Sino ang taong makikilala niya? Baka si Karen. Agad na itinago ni Lilibeth ang emosyon sa kanyang mga mata habang iniisip ang posibilidad na ito. Tumigil siya sa paglaban kay Carlos at sinundan siya sa isang silid. Bago sila pumasok sa silid, nagbabala si Carlos, mas mabuting kumilos ka, huwag kang gagawa ng katangahan. Malamig na sinulyapan siya ni Lilibeth nang kumatok si Carlos sa pinto. Maya-maya, may sumagot sa loob, pasok. Boses iyon ng babae. Tama, si Karen iyon. Naramdaman ni Lilibeth ang kanyang mga daliri sa isang bagay. Itinulak ang pinto bago hinaila papasok si Lilibeth. Nakita niya ang isang napaka-charming babae na nakasuot ng isang set ng camouflage na damit. Siya ba si Karen? Yung babaeng kumokontrol kay Mark. Tinaman siya ng tingin ni Lilibeth. President Lee, dinala ko siya dito.
Ungol ni Carlos, nanginginig ang mga daliri. Sige, salamat. Patawarin mo kami, mahinahong sagot ni Karen. Hindi man lang nakakatakot ang boses niya. Nakahinga ng maluwag si Carlos. Alam na alam niyang hindi siya sasaktan ni Karen ng walang dahilan. Bumagsak ang kanyang katawan at nawala ang matigas na posture nang lumabas siya ng silid, nakakaramdam ng panatag. Ikaw ba si Karen Lee? Tanong ni Lilibet. Oo ako. Pinag-aralan ni Karen si Lilibet at sinabing, hindi mo kailangang magpanggap na inosente sa harap ko. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. At, nagbago ka na. She cleared her throat and added, you are not anymore the naive girl whom I know. Kilala mo ba ako? Nanlamig ang mga mata ni Lilibet. Isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa kanyang mga mata. Of course, I do. Judging on your expression, it seems that you have no idea who I am. I suppose that man will not tell you much about me. What does he say about me? Lilibet blurted out, kinokontrol mo ang asawa ko. O asawa mo. Muli siyang sinulyapan ni Karen habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Hindi ko siya nakontrol at hinding-hindi ko gagawin iyon. I don't care. I want my husband back. Nasaan na siya? Saan mo siya tinago? Tinaman ng tingin ni Lilibet si Karen. I can tell that you really love Marky. However, there's no way you two can stay together. Buntong hininga na sagot ni Karen. Well, I respect Marky's choice. At most, I would be angry and frustrated if he insists to be with you. However, your family will never react the same. They made their stand very clearly by sending you here. Tigilan mo na ang pagsalita sa asawa ko ng ganyan. Napatitig si Lilibet kay Karen. Natigilan si Karen. Nagkaroon ng sandali ng awkwardness. Forget it. Since nandito ka, may sasabihin ako sa'yo. Pero kapalit, gusto kong makita si Marky. Anong ibig mong sabihin? Kinuha mo ang asawa ko. Ilabas mo siya ngayon. Lumapit si Lilibet kay Karen. Hindi gumalaw ni Karen. Nakatutok ang mga mata niya kay Lilibet. I suppose I can't blame you for what you're doing now. Sa totoo lang, nakakaawa na makita ka sa ganitong estado. Napabuntong hininga si Karen, I understand that you hate the current situation now. But, I have to tell you the truth, you were never alone. Your family is hiding in the dark. Ang aking pamilya, kumunat ang noo ni Lilibet. Hindi niya maiwasang magtaka sa dahilan kung bakit hindi nagpakita ang kanyang pamilya sa kanyang pagkabata, iyon ay kung mayroon talaga siya. Oo, pamilya mo. Isang malaking pamilya. After a pause, Karen continued, ngunit, ang pamilya mo at ako ay may sama ng loob sa isa't isa. Ano sa lupa ang sinasabi mo? Tinitigan siya ni Lilibet, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa apoy ng kalupitan. Nagpapalipas ka ng oras, hindi ba? Para sa akin, sa sandaling ito, ang oras ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Umiling si Karen. Kung ayaw mong maniwala, masasabi ko sa'yo. Tumigil si Lilibet, mahigpit na nakahawak ang mga daliri sa kapsula sa kanyang kamao, iniisip ang sandaling durugan ito. Hindi siya dapat magtiwala sa babaeng ito kahit isang salita mula sa kanya. Umiikot ang ulo ni Mark. Muling bumungad sa kanyang isipan ang mga larawan ng kanyang pagka-knockout ng isang lalaki. Habang sinusunod niya ang mga tagubilin sa larawan, isang hindi kilalang lalaki ang lumitaw at hinampas siya sa ulo. Nang walang anumang lakas upang labanan siya. Agad na nawala ng malay si Mark. Napansin niyang nasa loob siya ng isang masikip na silid at ang magkabilang kamay ay nakakadena ng mahigpit. Tinubukan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa mga tanikala ng katutubo ngunit upang mapakinabangan. Walang paraan para makatakas siya sa silid na ito. Kung tutuusin, hindi naman siya locksmith. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tapat niya, nakatutok ang mga mata niya kay Mark. Nasaan si Lilibet? Kalmadong tanong ni Mark na walang kahit katiting na takot sa boses. Hindi mapigilan ng puso niya ang kirot dahil alam niyang ito rin ang lugar kung saan nakakulong si Lilibet. Bakit dito ikinulong ng lalaking ito si Lilibet? Lilibet, ngumuso si Levi, may ginagawa siya na ikagagalit mo. Kumunat ang noo ni Mark, anong ibig mong sabihin? Nanay mo si Karen di ba? Huwag mong subukang itago sa akin ang katotohanan iyon. Namumula ang mga mata ni Levi. Let me tell you a story. Your mother,
Karen murdered 3 sons of mine, 3 of them. A maleficent woman, she is. Hindi mo ba alam ang tungkol doon? May bahid ng bisyo ang kulubot na mukha ni Levi. Pinatay ng kanyang ina ang kanyang mga anak. Ano ang pinagdaldal ng lalaking ito? Napaisip si Mark sa sinabi ni Levi. Walang paraan na papatayin ni Karen ang mga tao nang walang anumang makatwirang dahilan. Ibig sabihin karapat-dapat ang iyong mga anak, sabi ni Mark. Ngumisi si Levi, they deserved it, ha? Makikita ba natin kung paano ka manganginig sa sarili mong kamatayan? Ngayong nandito ka, ako na ang magdedesisyon ng kapalaran mo. Nasa kamay ko na ang buhay mo. Patayin mo sana ako kung gusto mo. Ito ang dahilan ng kawalang takot ni Mark. Mahusay na kayang tapusin siya ni Levi nang siya ay walang malay kanina. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Parang makamandag na ahas, pinandilatan ni Levi si Mark. Gusto niyang patayin si Mark para maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi siya tugma sa impluwensya at katayuan ni Karen. Kung lapitan niya si Mark, tiyak na bubunutin ni Karen ang kanyang pamilya ng sabay-sabay. Walang sino man sa kanyang pamilya ang makakatakas sa kanyang mga kuko. Binigay niya ang lahat ng pag-asa niya kay Lilibet at sa kapsula ng lason na ibinigay nito. Kung nakapasok ang lason sa kanyang sistema, may 70% na posibilidad na mamatay si Karen. Kahit na nabigo si Lilibet na wakasan ang buhay ni Karen, sapat na ang lason para makoma si Karen ng hindi bababa sa 10 araw, isang sapat na oras para patayin niya si Karen. Kung wala si Karen, sino man at bawat isang tao sa paligid niya ay walang iba kundi basura. Kung namatay si Karen, magiging mas madali ang mga bagay para kay Levi. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay matiyagang maghintay. Hindi mangangahas si Karen na saktan si Lilibet dahil nasa kamay ni Levi ang pinakamamahal niyang anak. Si Lilibet ay posibleng umalis doon mag-isa. Isang kulay ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Levi. Bitawan mo kami ni Lilibet. Magbabayad ang nanay ko ng ransom as per your demand, sabi ni Mark. Pera lang ang tanging paraan sa ngayon. Alam niyang handang bayaran ni Karen ang halagang ito. Tinampal ng malakas ni Levi si Mark sa pisngi niya. Para makuha ang pera sa kanya, kahit gaano pa siya kay Oman, malapit nang maging akin ang kayamanan niya. Tumakit sa mukha ni Mark ang matinding sakit. Pinilit niyang bumangon ngunit hindi siya binigyan ni Levi ng pagkakataon na gawin iyon. Pinato niya ng isa pang sipa si Mark, at kasama ang upuan, si Mark ay itinapon sa lupa. Napahilamos siya sa mukha sa sakit. Muntik na siyang mahimatay pero pinilit niyang maging alerto. Sumimangot si Mark sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga sinag ng nakakatakot na lamig. Ang kanyang utak ay umiikot sa pinakamabilis na bilis nito upang makaisip ng paraan upang makatakas dito at mailigtas si Lilibet. Mukhang walang itinuturo sa iyo ang nanay mo. Sayang, tinipa ulit ni Levi si Mark ng walang awa. Dahil pinatay ni Karen ang kanyang mga anak, inilabas niya ang kanyang galit kay Mark hanggang sa bahagyang nawala ang galit sa loob niya. Si Mark ay umubo ng isang subo ng dugo. Nanlamig ang kanyang mga mata. Sumusumpa siya sa kanyang puso na dapat niyang patayin ang lalaking ito. Anong sinabi mo? Sa silid, ang mga mata ni Lilibet ay natatakpan ng isang layer ng kawalang awa. Malaki ang pamilya ko. At simula bata pa ako ginagamit na nila ako. Yes, you were being used. That's not something that I would do to my family, sagot ni Karen. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sasabihin mo? Lumapit si Lilibet kay Karen. Nanatiling tahimik si Karen, pinagmamasdan si Lilibet na papalapit. I don't care if you believe me. However, I must admit that your family is one of the few strongest households in this world. Kung tutusin, walang masyadong tao na kayang kunin si Marky sa ilalim ng relo ko, sabi ni Karen, walang ekspresyon ang mukha. Kung gusto mong manatili sa tabi ni Marky, dalhin mo ako sa lahat ng lugar kung saan ka napunta. Walang paraan na dumaan ang isang tao sa isang lugar nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Tapat na ang tiwala ni Karen na magagawa niyang sundan ang mga pahiwatig na iniwan ni Mark at malaman kung nasaan siya. Siya ay lumalaban sa oras. Ang bawat segundong nasayang ay naglalagay kay Mark sa mas mahabang panahon ng pagpapahirap. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang nagpabihag sa asawa ko. Ikaw, malamig na sabi ni Lilibet at dinurog ang lason na kapsula sa kamay niya.
Ang walang kulay at walang amoy na gas ay dahan-daang lumipad sa hangin. Lilibeth vowed in her heart, "Hubby, after I kill her, I will find you and bring you out." Forget what they doing, keep on doing that.